Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Yung ikinakasang investigasyon ni Bato de la Rosa sa tulong ni Bongo. Tungkol po dito sa war on drugs. Ngayon pong araw, nagsalita to si Risa Ontiveros. Siguro natatakot siya na lumabas yung katotohanan. Siyempre, si Bato magpapatawag ng mga kung sino iimbestigahan, di ba? Iimbestigahan niya rin yan si Chuck, sila Kerwin Espinosa, to sila Garma. Simple lang naman po ang dapat itanong dyan. Ikaw ba yung sinasabi mo, alam mo? Nakita mo ba si Bato? Nakita mo ba si... Di ba? O kaya si Garma, nakita mo na nagbayad si Bongo? Kaya takot sila, no? Akala ko ba malapit na malaman yung katotohanan? Bakit takot po kayo? Hindi po pwede na yung Kongreso lang o yung House of Representatives lang po ang mag-imbestiga. Bakit yung Pogo? Ang nauna nag-imbestiga niya si Risa Ontiveros. O bakit? Pinigilan po ba ng Senado ang House of Representatives na magkaroon po ng panibagong investigasyon tungkol sa Pogo? Hindi naman eh. Traditionally, ganyan po talaga. Nung panahon ng war on drugs, inimbestigahan sa yung mga nagkakandili. Yun ba sila Dilima? Nasa Senado. Tapos nasa House of Representatives din yung mga testigo laban kay Dilima. Ganun talaga. Bakit nyo pinoproblema yun? Okay, yan po ang mga pag-usap. Tapos marami po nagsasabi na nakakatawa si Bato. Pero sa lahat po na nakakatawa, bakit nagagalit kayo? Dapat pinagtatawanan nyo lang, di ba? Kasi nakakatawa lang. Yan po mga pag-usapan natin at iba pa pong balita. Sama na natin tong mga initial na pinag-uusapan ngayon. Help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go. Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go. Ayan, thank you very much. Okay, punta na po tayo rito sa iba pang dito na po tayo. Ano yung sabi ng ano riyan? Walang karapatan mag-imbestiga si Bato dahil siya mismo ang kasangkot sa AJK. Huwag kayong magpakatanga. Intindi, no? Opo, ito po ang no? Ito po yung pagkakaiba. Na-intertwine po nila o na pagkakamali po nila yung war on drugs sa extrajudicial killing, di ba? Okay. Ano po ba yung ibig sabihin ng AJK o extrajudicial killing? Ito po ay pagpatay labas, no? Labas sa sa pinag-uutos ng batas. Ayan. So sa kanila, walang distinction yung war on drugs at AJK. Di ba? Ang tingin nila, AJK equals war on drugs. May pagkakaiba po ba 'yon? Pwede naman na nag-intertwine talaga. Pwede rin naman na malayo sila. Kasi ang war on drugs ay legal. No? Ay, legal pala yan ba doon? Opo, ito po ay legal. Ito po ay hindi ipinatupad ng mga sindikato. Ay, legal pala yan. Opo, dahil ito po ay plataforma nung tumatakbo ang presidente na nagngangalang yung dating mayor ng Davao City, nung tumakbo siya bilang presidente noong 2016, sabi niya, pag nanalo siya, magkoconduct siya ng war on drugs. At winarningan niya yung mga naninira na kinabukasan ng mga kabataan, yung mga drug lords, yung mga drug pusher na tumigil na at sila ay mamamatay. Narinig natin yan. Narinig yan ng lahat. Kaya siya nanalo dahil sawang-sawa na ang mga tao, no, sa mga krimen na gawa o drug-induced crime. Yung mga krimen na idinudulot ng pagdodroga. Ang dami pong krimen yan, di ba? Ni-rape ang lola na pagkamalang Aramina. Pinatay ang nanay at tatay at kapatid dahil napagkamalang demonyo. Binenta ang lahat ng ari-arian dahil pambili ng droga, etc., etc. Ayon nga sa dating secretary ng DILG, no? Itago natin sa pangalang Benhur Abalos.
ay 7 out of 10. Ngayon ngayon. 7 out of 10 crimes ay dulot ng droga. Ngayon. Ini-specify niya yung ngayon. Ngayon 10 ay 7 sa bawat 10 krimen ngayon ay dulot ng droga. Ngayon ay nagbalik na po ba yung droga? Ay noon pa yan. Noon pa yan. Yan po ang katangian ng taong mabibiglain. Balosli ka nga rito. Lapit mo nga yung ulo mo. At itutuwid ko lang yung mga ano mo riyan, yung mga kiss me mo dyan. Medyo nagugulo. Kaya po, ayon po sa ulat ng PNP, 73% ng krimen ay bumaba sa loob ng implementasyon ng war on drugs ni Pangulong Duterte. No? 73 o 74% ng krimen ay bumaba po yung 74% ang ating crime rate. So talagang merong ugnayan yung krimen. Kaya po kung nag-conduct po ng war on drugs, tumahimik talaga yung lugar. Sa patotoo na rin ni Richard Gomez. No? So ito po ay legal na programa ng Pangulo ng Pilipinas. No? Katulad po yan ng, kung hindi nyo po mauno, parang nakalimutan nyo na naging Pangulo si Duterte. Legal po yan, inutos niya po yan sa mga pulis. At ang mga pulis po ay tumalima, natuwa po sila. Bakit? Pag na-stop mo yung droga, ma-stop mo yung ngayon ngayon, 7 sa bawat 10 krimen ay dulot ng droga. Ngayon yan ngayon. Ay noon pa yan. Okay. Ngayon, meron naman daw war on drugs ngayon. Bloodless war on drugs. Pero hindi naniniwala si Richard Gomez At of all people, si Richard Gomez pa po, no? Isang artista na naging politiko na hindi naman nakita ng husay, no? Hindi naman natin nakita na si Richard Gomez ay kasi hindi siya maepal. Ngayon lang po siya nagsalita. Timing pa, no? Kung kinakailangan ni Pangulong Duterte na meron namang magsalita, no? Huwag namang mga vlogger lang yung magsalita o yung mga nai-interview lang ng mga vlogger ang nagsasalitang mamamayan. No? How about you? LGUs, no? Kaya talaga pasalamat ako rito sa mag-asawa Imposible po yung bloodless. Ano sabi ni Richard Gomez? Ito po, kung totoo po kayo na nagwawar on drugs ngayon, kayong mga kapulisan na bloodless po, pabulaanan niyo po yung sinasabi ni Richard Gomez. Pwede bang pakiusapan yung drug lord? Uy, wag na kayo magbenta ng droga. Opo, sige po, hindi na po kami magbebenta. Ganun po ba ang labanan? Kaya sabi ni Richard Gomez, imposible. Imposible hindi walang armas yung mga yan. Kaya nagbubulahan lang tayo Tanong, dahil ba sa bloodless war on drugs na yan, meron na kayong mga nahuling drug lord? Walang napatay kasi bawal kang patayin. May sumuko ba? Ay, kinabahan po kami. Drug lord po ako bakit po kayo sumuko? Naku, kinabahan ako Natakot ako sa bloodless Nakakatakot po. Bakit pa po ako milyon-milyon po kinikita ko araw-araw. Ha? Drug lord po ako, milyon-milyon po kinikita ko, bilyon po kinikita ko rito sa droga nung nagdeklara po si Pangulong Marcos na bloodless war on drugs, abay natakot po ako. Kaya sumuko na po ako, drug lord po ako. Meron po ba kayong mariringgan na gano'n? Pwede yun kung ang kabats mo, kung ang kapareho mo mag-isip yung nagsabi ng, ngayon to ngayon, 7 out of 10 drugs. 7 out of 10 na krimen ay dulot ng droga. Ngayon to Pag ganun po mga magkakabats yan di ba? Pare-pareho mag-isip Kala ko totoo talaga yung kalaban at kriminal, kalaban at kriminal. Benora, yung pala kalaban ng kriminal. Mga talaga itong mga tao rito sa social media. Okay. Ang katotohanan po, legal ang war on drugs dahil ito po ay pinag-utos ng gobyerno, no? Proyekto po 'to, no? Parang po 'yan, parang kung hindi niyo na po natatandaan kasi makakalimutin tayong mga Pilipino
Parang ano po yan, yung mga proyekto ni BBM ngayon na flood control program, no? 5,500, no? Yung biyahe. Oh, speaking of biyahe, alam niyo po, may dalawa po ako nakita dito sa internet. No? Yung mayayamang bansa talaga, grabe, no? Saludo ka. Yung emperador po ng Japan. Ewan ko kung may mga taga-Japan dito. Nakita po sa video, no? Sumasakay po pala sila sa train, no? Sa Tokyo, nakita, oh. Na kaway na kaway yung mga tao, tuwan-tuwa sila, nakikita nila yung kanilang emperador sumasakay ng train. Ang galing, emperador na po yun, emperador po yun. No, sa ano naman po, Singapore. No? Nagpalakpakan po yung mga tao, alam niyo po. Nakita nila yung prime minister nila, yung pinakapinuno po ng Singapore. Sumakay po sa commercial airlines. Ang galing, no? Tuwan-tuwa po yung mga tao, standing ovation sila. Pinapalakpakan po nila yung kanilang prime minister. Singapore, mayayamang bansa po yan. Alam nyo, dyan lang po mag-i-improve ang ating pong transportation system. Kung ang mga cabinet official, halimbawa po si Abalos, kung si Abalos ay sasakay ng MRT araw-araw, ewan ko kung hindi gumanda yan. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman